Welcome to Metals Industry Research and Development Center, where we are molding the future of metal industries. Good morning, engineers, sensor. We are from the Technological University of the Philippines study from first year college engineering from the Bachelor of Industry Technology, the major in Mechanical Engineering Technology, and this interview will be our outcome for our final test for the health orientation. So first, sir, before you introduce yourself to us, may we introduce ourselves to both of you. So, good morning. I am Kurt Lawrence Aldana Silvio, a first year college student and the president of our class. Good morning, Sir Engineer. I am Natalie Bernales from BetMT1. Good morning, sir. I am using the Samate from BetMT1. Good morning, sir. I am Manuel Caira, sir, from Good morning, sir. I am Lester Benjamin Dimatiwa, from 024. I am from Met and Iwan. Hello, sir. General from Good morning, sir. My name is Sandra Chita from BetMT. Good morning po, sir. My name is Ren Siago. I'm from BetMT1. My name is Justin from BetMT1. Good morning, sir. My name is Sarah Clifford and from BetMT1. Good morning po, sir. Paulo Sinsanila is from BetMT1. Again po, thank you for accepting our request for the interview from the Technological University of the Philippines. So, good morning. I'm James Patrick, so ako yung in charge with regards to CNC machining. And with me is Sir Jody. Siya naman yung Metals Technologies na in charge din dito sa machine shop. So, can we start the interview? The question. So, first, sir, for our first question, sir, how would or paano po makakatulong si MIRBC when it comes po sa aming mga first year college student po na gusto pong mag-explore through our course, which is the mechanical engineering? Okay, si MIRBC is may mga program siya, kagaya ng OJT. So, OJT on the job training. So, pwede kayong mag-apply as our OJT. And then, meron din tayong in-offer ng mga trainings. Mga trainings natin dito is regarding sa metals and mechanical engineering industries. So, nag-offer tayo, meron tayo mga instructive test na seminars, mechanical testing seminars, mga material processes. Pag sinabing material processes, merong pre-treatment, electroplating, casting, machine shop, operations. Meron din tayong design dito. So, depende. Sa amin, ang design natin is with regarding sa mga molds and machining products. So, meron din tayo ditong Advanced Manufacturing Center. So, yun naman is ang tinutulungan niya is yung industry natin sa 3D printing. So, 3D printing is medyo bago pa lang yun pagdating sa Pilipinas. So, ngayon, si industry, nakita nila na medyo malayo tayo sa standard pagdating sa 3D printing. Ngayon, nag-request si industry natin, paano ba matutulungan ng government yung industry natin pagdating sa 3D printing. So ngayon, si MRBC
nagpa-train ng mga engineers and technician abroad and nag-procure sila ng mga 3D printers para pakadalubasa yung specialization nila and then may transfer through training niya. So, kung doon sa question niya, paano tulungan yung mga students? Pwede tayo mag-involve dito na OJT and trainings. Napakaraming in-offer ni MIRPC pagdating sa mga trainings. Meron din tayo ng DSC, yung Wall Solution, Wall Technology Solution Services. So yun, specific yun para sa mga molde. Pag sinabi yung molde, ang product natin dyan is plastics. So more injection siya. Pagkagaya ng mga monoblock, injection products siya. Next question. How important is teamwork in your field of engineering? Teamwork, napaka-importante niya. Since, kung makita yung structure ng MIRPC, may kanya-kanya specialization niya. Hindi sila yung general knowledge. So, example ko na lang is sa R&D, Research and Development. So, si Research and Development, hindi naman siya expert sa lahat ng bagay. So, doon pumapasok yung teamwork within MIRPC. So, tumatawid ng mga divisions siya. So, si R&D, siya yung nag-iisip ng concept. Then, pag ipapapagate na, maraming engineering discipline na papasok dyan. Meron sa casting, meron sa machining, meron sa electroplating, testing. So, dyan papasok na yung teamwork natin. Kasi kung hindi mag-uusap-usap yun at magtutulungan, hindi mabubuo yung target accomplishment ng research natin. Example na lang dyan, yung sa military natin, hindi, yung Project Cobra. Project Cobra, nade-develop tayo ng 50 caliber, 50 caliber automatic yun. So, imamount natin yun sa Navy ship. So, si Philippine Navy, nag-call siya sa atin, nag-consult siya kung paano gumawa ng gano'n. Then, gumawa tayo ng project through our R&D. Nag-develop tayo, nag-conceptualize, and then pinapapredict natin ngayon. Ang in charge sa fabrication nun is si TSS. Yung TSS yun yung mother division natin. Mother division ng machine shop. So, for machining, welding, heat treatment, yun yung mga nag-uusap-usap na teams. Yun yung nag-uusap-usap na teams paano gawin yung end goal natin. Sir, question lang po. Yung sa, yung mga ito, gumagawa po kayo ng mga ganito ng baril. Magbibigay po kayo ng mga plano. And then, pagdating po ba sa kanila, sila na po ba yung magpaparama or meron rin po ba? So, ganito kasi yun. So, depende rin sa nagre-require kung ilan ba yung kailangan nila. Kasi yun ba yung question ko talaga? So, depende sa, halimbawa, ito iba naman project ko, si 50 caliber naman para kay Air Force. So, gumagawa tayo ng barrel dito. Barrel, yun yung pinadalagyan ng bala. Kasi siya yung magpapire. So, ang requirement nila is 5 units. Yun yung requirement nila. Yun lang yung gagawin namin. Pero hindi naman magsasadali. Siguro ang part natin doon is yung research and development. Kasi sa amin kasi mag-basic pa rin kami sa ano yung sinabi ko sa net. Kung ilan yung requirements nila sa item or data, yun lang din yung gagawin natin. Question ako, kayo po ba mismo yung gagawa ng product or group din lang? Then, yung sa project contract ko, yung pag-manufacture ng program ko patagal bago siya may pakita din sa customer. Sa amin, yun, depende pa rin sa customer. Halimbawa, meron siyang gustong na idea, na design, na gusto mong gawin,
depende sa kanya yun kung ipapadesign lang niya o design and program, manufacturing din. Kung gagawin din yung product na basic niya. So meron din kasi kami pumunta ko sa dito na nagpapadesign lang siya, pero hindi niya pinapagawa sa production. So hindi niya pinapagawa. Pero hindi naman na may design na siya, pinapagawa niya lang sa amin yung product niya. Meron din naman, nagpapadesign na punta dito, papadesign siya, tapos kami na rin yung gagawa nila. So, depende talaga lahat sa customer kung ano yung gusto niya. So, kami naman, puprovide lang naman namin kung ano yung needs ni customer. Key point doon is, meron kasi tayo itong unit para sa design. Meron tayong unit para sa machining. Meron tayong unit para sa measurement or QA. Tatlo yun. So, kahit alin doon, independent yun, pwede kayong mag-enter ng job. Kahit saan. Kung direction sa machining, ibig sabihin doon meron kayong design. Pero kung di naman yung pa kayo design, wala kayo. Siguro may concept kayo na gustong pagawa, then si design, siya yung pagawa ng shop drawing kung paano gawin yung mismo piyesa na yun. Yun, usually kasi pagka yung design yun, siyempre meron na kayong product, di ba? O kung wala na, meron kayong idea. Di ba may product kayo? Gusto nyo pa-reverse engineer to. So, bibigyan niya kay design. Then si design, nagawa siya ng inspection drawing para dalhin kay QA para i-measure yung mga kailangan nila ang picture nito. Video gagawin na. Then pupunta yun kay machine shop. Kung papamachine nyo rin. Kung hindi naman, design na ibibigay sa customer. Follow-up question ako. Kadalasan po, kayo nagagaling yung mga request or yung mga blueprints? Kung sino po yung mga nagpapamanufacture sa inyo, mga nagpapabuo? Pwede government, pwede private industry, pwede private individual. So, usually, pagka private, alam niyo na, pag government, saka sa private, doon na tayo sa individual. Si individual, private individual, usually yan, mga estudyante, mga nagtithesis. Iipitin yun, nagpagawa sila ng para siyang extruder, yun yung thesis nila. Extruder siya ng parang hindi extruder, para pang forma ng parang moldura sa bahay, sa cement, dito sa cement. Tapos, para automatic siya na i-form niya. So, ginawa natin dito yung mix screw, saka yung mga coupling nuts, ginawa dito. And then, in-assemble ngayon ni welding fabrication kasama yung mga electrical components. Yun. Pero hindi, pwede rin na yung isang tao is wala siyang mapagpagawaan o kaya order pa sa labas. So, yung item na design niya, pwede siyang pagawaan. About manufacturing naman ito. What are the specific contributions of your research and development about CNC machining in the manufacturing industry? Okay, so sabi ko hindi ka kayo manufacture dito. Pero, meron mga item kasi dito. May mga item kasi na hindi na capable yung industriya. Hindi na capable paano gawin. Ang choice na lang nila is mag-order sa abroad. Pero, pwede siyang i-machine. Wala lang silang mga gamit, wala silang kakayahan. So, dadalhin nila dito yun. So, kami yung localize. So, in that way, natutulungan din yung industry na hindi na matangkak pa sa abroad. Pero may basic yun. Basic mo tayo yung smoke na
So bilis kasi dito na gagawin. Dito sila makakakay ng maano din. So hindi kami hindi natin kino-complete yung industry ng machining kaya ng mga design. Tutulungan lang natin sila. Kaya usually dito sa MRTC, hindi talaga naging mass production. Kasi para magiging kakompetensya na tayo ng ng private industry. Kasi andito nga MRTC para tulungan sila. Pero dapat hindi natin sila parang magiging kalaban pa tayo. Pagka na tayo kapag nag-mass pro. Pero kung parang may isa-isa pa na. So MRTC ba center siya? Center. Nakatumbas doon sa academy, siya yung center of excellence sila. Dito naman is center ng technology pagdating sa metals and alloy industries. Sa MRTC, usual, kung hindi man siya yung pinaka-advanced, isa siya sa advanced pagdating sa metals and engineering industry. So, yun, halos lahat, pwede na natin yun. Sir, how beneficial is MIRBC in terms of agriculture? Sige, pwede mo ano mga So, nung mga bago mag-pandemic kasi nagkaroon ng project na ano siya, localization ang ginawa sana na imbis na aangkat tayo ng mga makinarya galing ibang bansa, bakit hindi talaga tayo yung gumawa? So, sa agriculture, gumawa tayo ng mga makinarya na katulad ng harvester, transplanter, mga gano'n. So, yung mga magsaka, imbis na mahirapan sila ng magsaka. So, meron tayong ginawang makina na localize tayo ng makina para makatulong sa pagsasaka nila. Pangalawa, meron din tayong ginawang yung sa palay kasi, sa palay di ba meron pagka inabis yung palay, tinatanggal yung balat, tapos ini-squeeze siya para maging puti yung bigas, maging white. Kasi pag din siya pag din tinanggal yun, yung pinaka-brown niya, siya yung brown rice. So yung ginagawa, tinatanggal yung ini-squeeze, magiging white rice siya. Yung lagi natin namin sa market. Yung tinatanggal na yun, dahil ano din yung nutrients talaga ng isang palay. Tinatanggal natin sa may napakain sila ng lifestyle niya. So, ang nangyayari, pinapakain natin sa mga baboy, mga ginagawa parang naging kids na lang siya. So, pwede naman siyang dapat kainin ng tao kasi nga, masustansya siya. So, gumawa rin tayo ng machine na para mapahaba yung buhay nun. So, imbis na inatapon na lang siya or papakain na lang siya sa hayop, pwede pa natin siyang ilagay sa sa hotdog, magiging extender siya, mas kumuga. 50% ng hotdog yung brand na yun, rice brand kasi tawag doon sa yung brown na yun. So, kahit paano, magiging yung hotdog natin, kahit paano medyo magkakaroon sustansya sa mga bata na kakain. Isa naman ilalagay siya sa parang maging ng pansit. So, yun, isa sa mga makakatulong kapag nadagdagan na pwedeng pagkakitaan yung mga magsasaka na hindi lang sila basta magsaka. Makakapagal sila ng yung brand na yun na imbis na ipapakain lang sa hayop o sa baboy. Makakonvert pa nila na money para sa mga bibili ng mga katulad ng mga ganun, magawa ng mga hotdog, magawa ng mga pansit. Yan, ganun. At least,
hindi lang sila hindi lang sa pagsasakay yung magiging ano nila, pagkakakitaan nila. Hindi pati yung ano nila, imbis na itatapon na lang, mapagkakakitaan pa rin. So, isa sa mga yun, mga nagtutulungan sa agriculture. So, explain ko lang yung process na entire basic pagdating sa mga nire-develop ng mga projects and researches. So, after natin magawa yung isang product, halimbawa yung halimbawa yung microwave vacuum dryer o kaya yung sa tikong ba yun, mayroon kaming dinevelop dito na yung from mabaka kasi manual lang yung para maging strand nila. So, mayroon kami dinevelop para mapadali yung paggawa nila. So, si MLBC nakagawa na siya ng concept, meron na siyang design, meron siyang prototype. Then, ita-transfer na yun sa yung technology adapter. Yung technology adapter na yun, nakaroon siya ng sole proprietorship sa technology na yun. So, ngayon, si adapter, siya na yung mag-mass produce na. So, natulungan natin sila sa kanila. Then, malulong na since makakapag-produce na siya ng asa marami, so pwede niya naman yung ibenta yun sa mga consumer natin. So, yung mga consumer ng product na yun, yung mga magsasaka. So, gano'n yung ano natin. Gano'n umiikot yung system ni kung paano tutulungan yung mga magsasaka. Hindi man direct na ibibigay natin sa free. Pero yung development ng technology is nagawa natin. Then, nabigay natin sa technology adapter. Maraming tutulungan niya. From local manufacturer and up to our farmers. What are the newest technological advancements that the MLBC can produce? Technological advancement. So, masih sa government agency. So, limited lang yung budget namin. Hindi naman lahat ng machines namin dito is advanced. Kasi yan yung limited lang yung budget namin. Pero, yung mga natin dito, mga engineers and technicians natin is sila, kumbaga expert na yan pagdating sa So, depende na lang kung paano nila gagawin yung isang product o kaya paano nila i-develop pa yung technology na mas na meron tayo rito. Pagdating naman sa kung ano yung advanced natin na technology dito, siguro yung AMCEN, Advanced Manufacturing Center. Sige, ano ba yan kung meron naman dito yan, yung mga mini-chip lang yan. Kasi laki ng mga table, yun lang. Pero yung mga machines natin dito is malalaki. Kaya meron na tayo ditong pang-print na metals na metallic product na hindi lang plastic. Makikita nyo kasi mag-plastic lang. So, kaya dito, capable tayo mag-print ng metal. Parang silver process. So, made of powder metal, tapos susolidify niya. Yun. So, meron din tayo paparating na machine, 3D printing naman siya. 3D printing din siya, pero concrete naman. So, ang industry na matutulungan natin dito is yung housing. Isa yun. And then, madali siyang i-transport sa iba't ibang lugar. So, halimbawa may dinagyo, pwede yung mag-print lang temporary shelter. So, hindi man up to date yung ibang mga machines natin dito. Very capable naman yung mga engineers and technicians. Through continuous development yan.
So, sa MIRPC, meron kayong system na from the start of the year, magsasabi tayo ng learning and development. Yung learning and development tayo, nandun kung ano pa yung kailangan masaralan ng sa tao para mas maging advance yung analysis niya sa field of specialization. So, yun, papundahan yun ni MIRPC. Pwede siyang mag-train locally, pwede siyang mag-train overseas. May mga cases po ba yung mga ginawa ng drugs or prototypes kung hindi mo kayang i-produce ng mga private sectors? Oo. Kasi, yun yan. Kung magpapagawa kasi ng isang product, actually, mas mahal sa MIRPC compare sa private. Kaya bawal na tayo mag-compete. So, ang tingin namin, kung hindi talaga nila kung yung mga pinapadala lang dito is hindi na kaya gawin na private na local lang natin, local manufacturers na. So, yun. Ganun na. O kaya, hindi lang nila mahanap kung saan na nila dapat magpagawa. Kaya pupunta sila dito sa NRDC. Pero kwento ko lang yung isang machine natin dyan. Malaki yun yung meron tayo yung table capacity na 2 meters. Pakano yun. So, bakit natin binili yun? Kasi na-request ni industry na kailangan nila ng ganun kalaki kasi wala silang pagpagawa ng mga produkto nila. So, may gagawin namin ako sa yung ano pala natin, pag nagawa pala tayo ng private business, minsan may mga kapatid na tayo nasa industry. So, minsan nag-request kasi din sila na dahil hindi na kayang gawin, pero kung hindi pa nila nasubukan gawin, yung gano'ng klase, tulad yung dati, kung may ginawa kami dito na CNC router. So, pang-aaway naman yun. Binamasyon niya, special tinang machine na yun, yung mga tao, ang curving ginagawa niya. So, meron yung kapag namin industry doon, meron sila mga CNC, pero maliit lang, na CNC router. Guys, sila lang ng ito, tayo, ganyan ang kalagayan niya. So, ang ginawa dito sa atin, sa emergency, ang ginawa, 4x8 yung laki niya. So, kahit isang buong plate ng mga kahoy or acrylic, kaya mo ilapag doon para machine. So, kung halimbawa, gusto mong mag-machine ng isang buong pinto na i-curve yun sa buong pinto, pwede say ka na gusto, pwede mong ilakad yung pintuan para machine. So, hindi pa sila nakakapag-pwede na gumawa ng malaki, puro release pa lang. So, if sila yung naging na-partner namin, so, may natutunan tayo sa kanila, meron din sila natutunan sa atin. Naging na-partner natin sila sa pagkain. Kaya pagka nagkakaroon, meron gusto na bumili ng ng masinero, magpagawa ng masinero. Ang nangyayari, doon na natin sila i-introduce doon sa partner natin industry. Last question. What inspired you to become an engineer? Wala eh. Hindi po ako. Wala kayo sa akin eh. Kaso hindi. Hindi pa. Kamali ako eh. Dapat pala nandiyan na ako. Nagpapala lang na course. Yun. Hindi man. Inspiration. Hindi ako inspired eh. Hindi ako inspired. Ako kasi since ako nga hindi ako inspired eh. Ano lang. Siguro kung talaga yung like. Gani
hindi ako sa mga machineries. Pag-analyze kung paano siya gumagana. Kaya siguro na-inspire na rin ako doon. Kaya nag-ingat dapat kasi hilig mo talaga. Kung hindi mo hilig, baka nag-aaral ka ng engineering tapos yung magiging trabaho mo, iba, ano ka pala, chef ka pala, dahil hilig mo. Saan naman yung palo? Mahirap yun. Yun, Huwag ka malayo yung gusto mo sa course na tutuloy mo. Pero yung kaya maraming nag-shift ng course. Kasi nga, kinuha nila, hindi pala nila gusto. Para lang makakagawa sila. Kaya nila kayo. Kaya pagdating ng ending, shift ng course, iba, hihinto. Pero yung meron akong naging class sama sa amin ng 3 taon. Kumito kasi siya ng 3 taon. Ang course niya, ME. Mechanical engineering course niya. Ngayon, kumito siya ng 3 taon. Babalik daw siya sa pag-aaral. Yung curriculum niya, nasa technical course na. So, na-demote siya. Napunta siya sa mechanical technology. Bis na ME siya. So, sabi niya kasi parang nag-isip siya kung tama ba yun. Kaya kung haba naman pag-isip 3 taon. Tapos gini pala, gusto mo rin pabalikan pa na. Ayun. Imbis na engineering yung pag-graduate niya, technology siya. This is the questions for the whole MIRPC company. So can you rate 1 to 10 the MIRPC and how truly they can help to the people on producing good quality products? Kaya rate natin siguro 9. Hindi siya perfect kasi nga. Yun nga, bound tayo sa mga resources. Available resources natin na RTC. Pero yun nga, dahil marami tayong mga experts dito. So, in a way, ilalapit natin yung mga requirement ni industry para maging advanced. Kaya maging perfect yung mga product nila. Kasi pagdating sa mga machinery, mas advanced pa siya. Mas advanced pa si private industry natin compare sa kaya agency. Pero hindi naman nila tatawagan sa mga best practice natin. Pagdating sa... So, I guess there are no questions na. So, again, sir, thank you so much, Sir James Patrick Lopez and Sir Yanni for interview po for our group, and we are hoping po na hindi pa po ito yung last na nakikita natin for our future thesis. So, for JT and thesis, we are hoping po na dito kami makapag-explore sa loob ng environment. Plan 2, baka kaya. Kasi ng plan 2, baka maikot nyo talaga yung lahat. So, again, thank you so much po, and God bless. Thank you, sir.